Tayo po'y magsiluhod, tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunsing. Papuri at pasasalamat sa iyo. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay na walang kapantayang pagmamahal niya. Halina kayo mga minamahal ko, patuloy niyong hanapin sa puso niyo'y damhin kung paano niyo siya mararamdaman upang patotohanan siya'y buhay na mapagmahal. Magandang umaga po sa gabing ito. Masarap ba ang buhay manampalataya? Bilang Apo Kunsing, kapag dumaratalang pagkatao, nasasabi ko sa Panginoon, Ama, yamang ginamit niyo po ako at ginagamit mo ang mga kapwa ko na mga hinirang mo. Ipadama mo naman sa mga anak mong wala pang pandama ang nararamdaman namin. Ipabatid mo naman ang nababatid namin upang ganang magkatakot at magkaroon ng pagninilay ang bawat isa. Hindi madali ang magpakabanal kung bilang tao. Ngunit magaan palang tupdin kapag ang Espiritu ang pinanguna mo. Sino nga ba ang hindi nag-iisip sa kanyang buhay? Ang pananaw ng tao sa akin ay para bagang yung walang problema, kayang-kaya, malakas hindi nagkakasakit, nagkakamali po kayo. Lamang salamat sa Ama sa binahagi niyang isip at kalooban na doon napapatotohanan ng pagbabagong buhay. Na iyon ang patotoong may pagbabago nga pala kung gusto ng tao ay magbabago. Hindi naman ako lang ang dapat magbago. Hindi naman ang mga alagad lang, ang mga hinirang, kundi maging ang mga anak ng Ama na tagasunod at nagnanais makasunod sa Kanya. Yaong mga anak niyang nagnanasa ng kaligtasan ng kaluluwa. Sadyang napakahirap ipaunawa ang mga banal na salita kapag ang taong babahaginan mo'y walang gusto, kundi ang pagpapala, pagpapalang pangsanlibutan. Kundi ang kagalingan ng pisikal na katawan. Subalit hindi gumugusto sa kagalingan ng kaluluwa at hindi gumugusto sa bagay na pang-espiritual na ang hindi nalalaman ng tao ay masigit na napakasarap. Walang kapantay na bagay at salapi. Kapag tuwiran nyo nang natanggap at nagpakatotoo kayong ganap.
Mahirap isiwalat ang hindi totoo. Mahirap magmaang-maangan sa pananaw ng Ama. Mahirap magkunwari, napakahirap po. Kung may takot ka na sa Diyos, hindi mo na ito magagawa. Sapagkat ang damdamin mo na, ang kalaban mo, ang konsensya mo. Ngunit ang tanong ko po sa Panginoon, bakit nagagawa pa ng marami? Ang naninikluhod sa iyo, nagsusumamo, nagmamakaawa, may dinudulog, may hinihingi. Ngunit bakit hindi ka nila magustuhan na sundin ang kalooban? Madali ka namang sundan, madali namang tuparin. Bakit mahirap lang po sa marami? Sapagkat maraming pangarap ang tao. At hindi ko na ilalayo. Kapag ang tao'y nasa musmus pa ng pananampalataya, lalo't bata pa ang mga bata pa, at di pa dinaranas yung mga kaaliwan, sabik pa sa mga kaaliwan, sabik pa sa kaaliwanan ng buhay, sabik pa sa mga bagay, sabik pa sa pamamasyal, sabik pa sa mga material na bagay, hindi mo mapagtutuunan ng pansin ng kabanalan. Sapagkat ang material na bagay ang nakakahigit. Ang pagkain, ang lugar, ang mga bagay na kaaya-aya sa mata. Ang mga pagkain kay sarap namnamin ng bibig. Ganon pala. Yan pala ang katotohanan kung bakit hindi lubos makapagbago ang tao. Sapagkat pinahahalagahan pa ang sarili. Ngunit alam nyo ba, mga minamahal ko, maaari ka naman palang magmithi ng bagay na hindi ka magkakasala. Magmithing kumain na hindi mo ipalalamang ang Diyos sa pagkain na yan. At paano ito mangyayari kung nasa puso't isip nyo na po ang Ama? Kapag nagnilay ka at totoo ang pagninilay mo, alin nga ba ang masaya? Alin nga ba ang masarap? Yung payapa o magulo? Bakit nga ba hindi mapangunahan ng kapayapaan ng tao? Bakit nga ba hindi manaigang kapayapaan? Sapagkat nananaigang katwirang tao, ang kaloobang tao, na sadyang napakahirap ituwid at sadyang napakahirap tanggapin. Sino nga ba naman ang taong ipagpapalit pa yung hirap sa magaan? Sino nga bang tao ang ipagpapalit, iiwanan ng mga material na bagay at pipiliing magpakasakit? Sino nga ba? May tao bang gayon? Iiwanan yung material na bagay, ang kayamanan, at magpapakasakit ka? Wala. Kaya lamang may nakatutupad, kaya lamang nagagawa yaon. Kung ang kaisipan mo ay napaghaharian ng kabutihan at kabanalan. Sadyang sino nga ba yung gustong ang kapwa niya nagpapasarap sa buhay? Nakikita niya aliw na aliw sa mga bagay. Nakikita niya santambak na ang gamit at mga ganito at ganyan. Na, siya naman ay nagpapakasakit na baliwala ito. Subalit alam niyo ba? Alam niyo po ba? Maari parang nakatitig ka lang. Nakamasid ka sa mga bagay, ngunit walang pagnanasa. Hindi mo pinag-iimbutan at wala kang pagnanasang ito'y kamtin. Ngunit alam niyo rin po ba, kapag ginusto ng Ama, kahit hindi mo nasahin yan at gustuhin,
Kapag napakilala mo na sa Kanya ang katotohanan at naramdaman mo na siya, sumunod ka na sa Kanya. Hindi pala madali, kundi napakagaan at madaling-madali. Nakamtin mo ito sa pamamaraan niya at kalooban niya. Minsan, may mga taong mahirap ito eh. Halimbawa, may sinabihan ka. May dinaing halimbawa at dinulong. At tinuro mo yung dapat. Ang nakakalumbay, nagtatanong kung anong dapat gawin. Kapag idinatal sa iyo at itinuro naman para sa kanya, hindi naman sinusunod. Hindi naman tinutupad. Hindi naman pinaniniwalaan. Subalit nagnanasang matanggap kung ano ang sinabi mo. Minimithing matupad, ngunit hindi naman pinagtitiwala ang lubos. May pag-aalinlangan at kulang sa pagtitiwala. Kulang sa pagtupad. Paano nga ba ang tao? Kahirap sadyang ituwid ang tao. At alam niyo po ba, talaga nga palang pagsasawaan mo. Nakasasawa nga pala. Lalo't higit, kapag ang kapwa mo'y minamahal mo, mahal na mahal mo, pinahahalagahan mo, at ang hangarin mo, mailigtas ang kaluluwa, makatulad sa iyo, maging lubos at ganap, sapagkat sa tao, kapag simpleng kasalanan, binabaliwala na nila. Hindi po. Ang sabi nga, simpleng kasalanan, mabigat na kasalanan, parehas na kasalanan yan. Ngunit sa tao, para bagang baliwala na ang kasalanan. Parang pagkain na namihasa ng gustong kainin ay may at may kainin na lang. Ngunit hindi pala ganun ang dapat. Marapat palang nagsusuri ang tao. Marapat palang pinagninilayan ng tao ang kanyang ginagawa. At ang tao rin ang makapagsusuri kung dapat siyang magbago at baguhin niya ang dapat na ginagawa niya. Ngunit paano nga kung ang katwiran ng tao ay hindi niya kayang magbago? Kung ang katwiran ng tao ay hindi niya kaya, hindi niya gusto, kawawa naman po ang Ama. Kawawa po ang Ama sa tao. Ngunit hindi siya magiging kawawa. Ang tao ang kawawa. Alam niyo po bang ang tao ang kawawa? Sadyang ang tao ang kawawa, hindi ang Ama. Sapagkat habang nagkakasala ka, sarili mo ang kawawa, hindi siya. Siya ang naaawa sa mga anak niya. Maaari palang magbago ang tao, bakit hindi pa magawa? Ngunit sadyang hindi nga matutupad at magaganap ang lahat ay magbabago. Bakit po? Walang makaroroon at paroroon sa impyerno kapag lahat ng tao ay naging banal. Tama po ba? Ngunit pinapaging dapat ng Ama ang mga anak niyang sa kanya'y kumikilala at nakadama at nakakikilalang lubos na magbago upang madama nilang totoo kung sino siya at makaparoon sa kaharian niya. Kaya napakasarap sa piling ng Espiritong Banal. At ang gawaing ito